Inamin ni Defense Secretary Volker Gazmin na may ilang commander ng Army ang lumabas isang araw bago ang naganap na madugong enkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Alamin natin ang detalye ng ulat mula sa aming kasamang CYY Macalma via phone patch. Kirby, nagbigay pugay si General Hernando Iriberi ang angma ng hukbong katihan ng Pilipinas sa bawat sundalong nagbibigay sa sakripisyo para sa bansa. Dito, sumento ang ika-11 at 18 anibersaryo ng Philippine Army kaninang umaga. Katunayan, sa taong 2014, umaabot na sa 123 sundalo ang nasasawi at higit 400 naman ang nasugatan. Habang nitong nakalipas sa 2 buwan, ngayong taon ay nakapagtala ang Philippine Army ng 5 opisyal, 39 na enlisted personnel at 5 CAFCU active auxiliary ang nasawi para sa taong ito. Umabot naman sa higit 189 ang naitalang nasugatan. Para kay Iriberi, ngayong araw ay nais ng saluduhan ang lahat ng mga sundalo pinili ang propesyon na ito para ipagtanggol ang bayan sa mga masasamang elemento. Nagbigay parangal ang liderato ng Army sa higit 20 sundalo, sibilyan at private NGO sa kanilang ipinakitang kabayanihan. Isa sa mga awardee ay si Second Lieutenant J. Mark Mateo, isang intelligence officer at platoon leader ng 61st Division Reconnaissance Company ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na kung saan ang kanyang platoon ang unang rumisponde sa Mamasapano, Maguindanao noong January 25. Ginawaran siya ng Gold Cross Medal Award na dahil dito ay tiniis niya ang ilang oras mapasok lang ang kanyang platoon ang lugar kung saan naiipit ang mga staff troopers. Sa paggawad ng mga parangal, ito ay pinangunahan si Secretary Volker Gazmin, General Gregorio Catapang, AFP Chief at si Army Chief Hernando Iriberi. Kwento ni Mateo kanina sa press briefing, nagsimula ang kanilang operasyon January 25 alas 4 ng hapon, pero kinabukasan sila nakalabas kasama naman ang 8 staff na nasawi, 11 sugatan at 18 staff na wala naman tama. Sila ay mula sa 84th SAC team ng PNP staff. Ang kanilang nakasama nga papalabas ng encounter site dahil dito ginawaran siya ng Philippine Army ng Gold Cross Medal. Anya, ito ang unang beses siya makatanggap ng award simula nang graduate siya sa Philippine Military Academy noong 2013. Samantala, Kirby, kinumpirma ni Defense Secretary Volker Gazmin na totoong may isang opisyal mula sa PNP staff or Special Action Force ang nag-aya sa mga battalion at brigade commander ng 6th Infantry Division sa Cotabato City. In fact, isang araw bago ang January 25, which is January 24, ay doon sila lumabas, niyaya itong mga commanders na ito sa isang Marvel City. Ito ay dating tawag na Coronadal City. Doon man, sinagundahan ito ni General Gregorio Catapang, pero nais na muna itong paimbestigahan bago muna sila magbigay ng komento ukol dito. At samantala, ukol naman sa mga ofensibang ginagawa ngayon ng militar, ayon kay General Catapang, ito'y pagpapatuloy nila hanggang June sa buwan ng Hunyo. Ngunit kanila pang munang pag-uusapan kung pagbibigyan nga nila ang lokal na pamahalaan para sa 3 araw na hiling nilang tigil putukan dahil para magbigay daan ito para sa graduation ng mga high school at elementary graduates para sa taong ito. Gayunman, hindi muna nagkomento dito si General Hernando Iriberi at kanya muna itong ipapaubaya sa mga ground commanders kung maaari nilang pagbigyan ang lokal na pamahalaan. Ngunit nakasaad naman sa isang press statement ng Public Affairs Office ng AFP ay maaari namang magdaos ng graduation rights ang ilang eskwelahan sa lugar, ngunit ito'y piling lugar lamang na kung saan ito yung mga tinuko nilang na safe o ligtas na lugar na para pagdoosan nga ng mga graduation rights. At yan muna pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo. Kirby?